Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. O eto ho mga DDS, panoorin nyo ho itong kapwa nyo DDS kung paano ho gumawa ng kwento na kung saan napapahiya ho ang inyong iniidolo na si Basti Duterte. Gusto niya man siguro iangat ang pangalan ng iniidolo nyo na si Basti. Ang kaso sa kanyang kwento ay napapahiya ho ang inyong iniidolo na si Basti. Diba ang title ho natin ng ating video, no? Kawawang Basti pinahiya ng DDS. O bakit ko ho nasabi yan sa aking title? Kasi ganito ho ang kanyang kwento. Ayon ho sa kanya, nangangarap pa lang daw si Pangulong Bongbong Marcos pero si Basti nagpagawa na daw. O eto, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Di ba nangangarap si BBM na magkaroon siya ng pabahay, 1 milyong pabahay taon-taon para sa mga mahihirap? Habang nangangarap si BBM, inggit na inggit si Basti Duterte sa mga pangarap ni BBM. Kaya ang ginawa ni Basti, Porpis sa Davao, pabahay, program, kondominium. Tinupad niya yung mga pangarap ni BBM. Kasi si BBM hanggang pangarap lang. Si Basti Duterte, dahil naiinggit siya, ginawa na niya yung pangarap ni BBM. Baka sabihin yung fake news, pwede niyong i-google ito. Tignan nyo, nakapagpagawa na si Basti ng pabahay para sa mga Porpis beneficiary, habang si BBM nangangarap pa rin. Yung sinabi niya na pabahay sa Davao City para sa mga Porpis beneficiary, totoo naman ho yun na nagkaroon ho ng pabahay doon sa Davao City para sa mga Porpis beneficiary. At kahit hindi man Porpis beneficiary, ay pwede ho magiging beneficiaryo ng nasabing pabahay. Totoo naman po na may pabahay sa Davao City. Pero ang isang kasinungalingan ho dito, mga ka-aksyon, mga kakampeng, no? Hindi po yan pinagawa ni Basti Duterte. Yan po ang isang kasinungalingan. Hindi po si Basti ang nagpagawa ng nasabing pabahay sa Davao City. Oo, eto po ang katotohanan dyan. At may video po tayo dyan, mga ka-aksyon, mga kakampeng. Mas maganda ho talaga na atin ho ito ipack-check itong mga kasinungalingan na pinapakalat ng ilan sa mga DDS supporters. Ayon ho dito sa research natin, eto po, totoo ang mga ulat na nakatanggap ng pabahay ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program Porpes sa Davao City. Ang mga ito ay mga socialized condominium unit sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino 4PH program na isang pambansang proyekto ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Yan po mga ka-aksyon, mga kakampeng, ang katotohanan ho dyan. Nakipagtulungan lang po ang Davao City. Pero hindi po yan pinagawa ni Basti Duterte katulad na kiniklaim nitong DDS supporters na ito. Galingan nyo naman po gumawa ng kwento. Galingan nyo naman po manloko ng kapwa nyo DDS supporters. Diba? Para hindi naman po kayo mukhang kahiya-hiya sa social media. Alam nyo, sa totoo nyo lang, gusto nyo man na iangat ang pangalan ni Basti, pero kayo din itong gumagawa ng kahihiyan sa inyong iniidolo. Kasi gumagawa kayo ng kwento na hindi naman totoo. Diba? Kiniklaim nyo na si Basti Duterte ang nagpagawa ng pabahay dyan sa Davao City, hindi naman huyang katotohanan. Fake news po yan. Eto pa, ang video, mga ka-aksyon, mga kakamping. 2 days ago. Eto, panoorin at pakinggan ho muna natin. Ilang miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Davao City na nagrerenta lang ng tirahan, ngayon condo unit owners na. Ito ay sa pamamagitan ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino ng pamahalaan. Si JC Aliponga sa sentro ng balita. Matagal ng miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mag-asawang Epifanio at Leia na kapwa persons with disability na may 3 anak. Noon, palipat-lipat sila ng tirahan dahil umuupa lamang sila.
Ngunit ngayon, labis ang kanilang kasiyahan dahil nakatanggap na sila ng sarili nilang condominium unit sa ilalim ng Expanded Pangbansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Malaki rin ang kanilang pasasalamat dahil nasa first floor ang kanilang unit at PWD friendly, mas ligtas din sa mga panganib tulad ng kalamidad at krimen. Permanent na kaming tahanan na hindi na palipat-lipat, na hindi na mauulanan, hindi masyadong mainit pag maaraw, yung ganun po na mga tapos may magiging mga kaibigan po kami na parang mararamdaman po namin na may malasakit po sila sa amin. Isa lamang ang mag-asawang Rondes sa 6 na benepisyaryong nabigyan na ng socialized condominium units sa ilalim ng 4PH program. Isinagawa ang ceremonial awarding sa Peoplesville, Barangay Riverside, Calinan District, Davao City kahapon. Pinangunahan ang programa ng Department of Social Welfare and Development Field Office 11, kasama ang Department of Human Settlements and Urban Development, Social Housing Finance Corporation at Pag-ibig Fund. Bahagi ang housing initiative na ito ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na mabigyan ng ligtas, matibay at abot-kayang pabahay ang mga low-income at graduating 4PIS beneficiaries. Ihanda natin sila sa pag-graduate sa programa. Diba? Kasi 4PIS is just temporary. Diba? Kailangan natin sila mabigyan, masustain nila. Diba? Yung yung kanilang mga natutunan, kung yung tuloy-tuloy na pag-unlad, di ba? Ayon sa 4PH Housing Project sa Davao, siniguro na matibay at earthquake-proof ang gusali upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Ang Peoplesville Housing Project ay nakatayo sa 14.23 ektaryang lupa. Kapag natapos ang buong proyekto, magkakaroon ito ng 72 na gusali na may tiglilimang palapag at mahigit 7,200 residential units. Apo, dili lang ni para sa mga 4PIS na beneficiary, no. Kini para sa tanan, especially tong wala pa gyud mga first time homeowners atong priority katong wala pa gyud yuta og balay nga nakapangalan sa ilaha. So will cater all, no, na mga taga Davao. Layunin ng gobyerno sa pamamagitan ng proyekto na mabigyan ng ligtas at maayos na pabahay ang mga mahihirap na pamilya upang matulungan silang mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Mula dito sa Davao City. Ayan ho ang katotohanan mga ka-aksyon, mga kakamping. 'Di ba? Isang kasinungalingan ho ang kiniklaim ng DDS supporters na ito. 'Di ba? Na si Basti ang nagpagawa ng pabahay doon sa Davao City. Mahiya-hiya naman po kayo. At saka, sinasabi mo na nangangarap pa lang ang Pangulo? Bulag ka ba? Hindi mo ba napapanood ang mga balita? Na kung saan-saan na ho na mga kalugaran ng Pilipinas, mayroon na pabahay ang Pangulo? 'Di ba? May mga solar panel ang bubong? Hindi nyo ba napapanood yun? Tapos sasabihin mo, pangarap pa lang ni Bongbong Marcos? 'Di ba? Tapos i-claim mo, pinagawa ni Basti ang pabahay sa Davao City? Anak ka naman ng tinapa. Yan lang ho mga ka-aksyon, mga kakamping, no, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.